Nako ho, biglang desisyon ni Harry Roque. Hindi na ho nakayanan, mga kaibigan, ang bigat na dinadala nitong problema ni Roque. Ikaw ba naman ang malapit ng makulong at ibalik sa Pilipinas? Kaya't nagdesisyon po siya at isiniwalat ang pagpapakamatay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Breaking news, pagpakamatay nitong si Harry Roque. Buhat ho diyan sa kanyang pinagtataguan. Latest update, iyan po mga kaibigan ang ibabahagi ko po sa inyo. Itong biglaan na mainit-init pa na usapin tungkol dito sa ika nga po'y paggitil ng buhay ni Roque. Buhat ho diyan sa kanyang pinagtataguan. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito, please subscribe. Maraming salamat po. Eto, nako, marami po ang nagulat, marami po ang nabigla dahil dito sa biglaang desisyon ni Roque tungkol po sa pagkitil ng buhay sa kanya sa pamamagitan po ng armas na baril. Nako, mga kaibigan, wag po kayong aalis. Ibibigay ko po sa inyo itong latest update tungkol dito sa mainit na usapin na ito. Kaya't kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako patapusin, panoorin ang vlog na ito, at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Heto na, mga kaibigan. Hindi tayo alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan niyo kung gaano ka-importante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog kung kayo hindi niyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya kung makapag-vlog ka, nagmumura na naman, nagagalit naman si Roque. Iyan ho, buhat po dun sa kanyang pinagtataguan. Iyan po si Harry Roque na pinakita ko po sa inyo. Abangan po dito sa bandang gitna ng ating pagtatalakay dahil hindi na po nakayanan dito ni Roque dahil mismo ang buhay niya ay kikitilin. Mga kaibigan, eto ho, patuloy po tayo na unawain, pakinggan. yung teknolohiya na ikaw nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawain gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. Aba, pakinggan po muli natin, mga kaibigan. Muli kong ulitin, dito ho, ay halos nagpapaalam na si Roque, mga kaibigan. Kahit sa bandang gitna ho nang ibabagi ko po sa inyong video, ay dito po siya, ang sabi nga niya ay pagwawakas ng kanyang buhay. Hindi na ho nakayanan. Ito pong punto na napapanood nyo ay nataranta na siya eh. Kaya isang uri ng pagpapaalam siguro niya ito. Nagagalit. Hindi, dati si President Marcos, ang ika nga po tinitira niya sa pamamagitan ng mga invento na mga pananaw sa buhay. Hindi na public opinion yun eh, di ba? Ito pa, kakaiba ho siya ang galawan dito. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali. Tayin nyo na lang ako kaysa ako ay magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Ay maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Gusto ni Roque na wakasan na ang kanyang buhay sa pamamagitan
ng pagbabaril. Mga kaibigan, huwag mong gawin yan, Roque. Masisira ang buhay mo. Ay parang Kibuloy lang ano. Naalala ko ho, itong galawan din ni Kibuloy no, nagtatapan-tapangan nung nilabasan siya ng warrant of arrest. Ang sabi niya, hindi ako magpapahuli ng buhay, barilin niyo ako o lalaban ng barilan. Ay nasaan po siya ngayon? Nandyan sa kulungan na. Eh ganito rin ang pinapakita ni Roque. Ang sabi nga niya, barilin na lang ako, hindi ako magpapahuli ng buhay. Ganun ang gusto niyang ipunto din eh. Lumang tugtugin na Roque yan. Ang gusto ng taong bayan, Harry Roque, ay makuha ka ng buhay at nang sa ganon, makita ka sa loob ng kulungan na riyas na bakal na nakakulong at pinapawisan para nang sa ganon, mapagbayaran mo itong tinatawag na kaso laban sa iyo na walang piyansa. Oh, heto pa. Huwag mong gawin, Roque, yan. Masisira ang buhay mo. At alam ko naman na hindi mo gagawin yan. Tinatakot mo lang yung sarili. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Ikaw siguro ang petty dahil ang buong daigdig kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. E niya tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. Ayun mga kaibigan, si Roque, mga mahal kong taga-subaybay, reaction po diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Naniniwala po ba kayo, mga kaibigan, dito sa sinasabi ni Roque na magpapakamatay siya sa pamamagitan ng handa siya na magpabaril? Ay ano pong komento nyo dyan? Ang akin lang po diyan, ang masasabi, ginagaya si Kibuloy na ito po isang lumang tugtugin na. Hindi po kaya nitong gawin yan, mga kaibigan. Nananakot ka, tinatakot man sarili mo, Roque. Nataranta na ho ito. Wala nang maikutan dahil alam niya ho, sa bisa ng legal na proseso, sa tulong ho ng ating gobyerno at anumang ahensya, maniwala po kayo sa hindi, iisa ho ang pupuntahan ito, kulungan sa Republika ng Pilipinas ang bagsak. Mga kaibigan, hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa isang araw, darating po ang panahon na yan ho ay mapupusasan para dalhin dito at ibalik sa Republika ng Pilipinas. Nako, eto na nga mga kaibigan, maliwanag naman po ang sinasabi ni Roque diyan na handa na siya na pag magpakamatay. Ay nako, huwag mong lukuhin ang sarili mo, Roque. Mas maganda pa, abogado ka naman, kung alam mo na wala kang kasalanan, bumalik ka ng Pilipinas. At kung wala kang kasalanan, hindi ka makukulong. Ang problema nga lang, may kasalanan ka. Kaya alam mo sa sarili mo, kahit yung warrant of arrest pa lang noon, sa Quadcom ay pinagtaguan mo na. Nako, bigyan po natin parto ito. Pinulan tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.